Mapagpalang araw po mga kamisas, mga kapatid. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Reaction na lang po natin yung mga nag-comment po doon sa upload ni Kuya Ka-Business, yung bang nahuli ni Kuya Ka-Business si Kuya Bong na naglalakad na papunta sila Kuya Ka-Business doon sa bahay ni Kuya Bong. Malapit po sa bahay ni Alan. Doon po siya nakita. Hindi na po nakaiwas Kuya Bong. May nag-comment po doon na si Silver M4Q. Sabi po niya ay palitan niyo na po daw ang name ng channel nyo. Finding Bong na lang daw po ang ipalit. Diyan lang daw naikot ang kwento. Para sa iyo ang masasabi ko sa iyo, Silver M4Q. Paano mo naman nasabing kay Kuya Bong na lang naikot ang mga binablog nila Kuya Ka-Business? Marami po siyang vlog na bago ngayon na hindi naman po patungkol kay Kuya Bong. Saka po wala po kayong karapatan na questionin ang mga vlog nila Kuya Ka-Business kasi hindi naman po kayo nakakatulong sa kanila. Saka po wala naman po kayo ambag sa mga ginagawa nilang mga pagcha-charity. Kaya kung gusto niyo, wag na lang po kayo manood sa mga vlog nila para hindi po kayo mga sinasabi niyo kasi parang pabor sa na parang naninira lang kayo. Wag niyo na lang po silang panoorin para wala kayong masabi. Pati po may nag-comment rin po kay La Kuya na ito naman po yung si Ruby Helen Ray Munde. Sabi daw po niya ay freedom to drink and other activities. Malungkot daw po kala Kuya Ka-Business, sabi daw po niya. Kaya daw po naalis Kuya Bong. Ang masasabi ko lang sa iyo, ay Ruby Helen Ray Munde, ang masasabi ko lang sa iyo, hindi po kasi ni Kuya Bong ang Ka-Business. Kumbaga, kaya nga po paalis-alis po si Kuya Bong doon sa Ka-Business kasi wala po siyang makakagawin sa mga bisyo niya. Kasi alam niyo naman po ang bisyo ni Kuya Bong. Kaya yun nga po ang inaalis ng ating Kuya Ka-Business para po siya ay mabago. Hindi po itulak pa sa bisyo. Kaya po intindihin niyo po yung ginagawa ni Kuya Ka-Business para kay Kuya Bong kasi hindi po makakaganda po sa kanya yon. Kung po kayo ay nagmamalasakit kay Kuya Bong, dapat unawain niyo po yung ginagawa ni Kuya Ka-Business sa kanya. Kasi talaga po hindi po makakaganda kay Kuya Bong ang mga sinasabi niyong freedom to drink. Alam niyo naman pong nagka-spot na po si Kuya Bong. Nagka-damage na po mga bituka niya. Ba't po hahayaan pa ng Kuya Ka-Business na malulung pa uli si Kuya Bong sa mga ganyang bisyo? Di parang hinayaan na lang ni Kuya Bong na ni Kuya Ka-Business na itunulak nila Kuya Ka-Business sa kamatayan si Kuya Bong pag ginawa po nila Kuya Ka-Business yon. Kaya isip rin po pag may time, pag kayo nagko-comment, kasi wala po sa lugar ang mga comment nyo. Kung kayo magbabas, wag na kayo manood kasi hindi po kayo nakakatulong sa ginagawa ng ating Kuya Ka-Business. Kung ayaw niyo silang panoorin at nagsasawa na kayo, huwag kayo manood. Hindi naman kayo pinipilit ng mga yan eh. Ang mga vlog po nila Kuya Ka-Business ay para lang po sa mga kagaya ng mga ka-business na solid talaga, hindi yung puro comment nyo ay puro laban sa Ka-Business family. Alam naman po namin kung sino po ang mga ng mga to.
Kaya kung gusto nyo, huwag na po kayong pumasok sa mga video nila Kuya Ka-Business. Kasi wala po kayong natutulong talaga. Ito pa po. Meron pa po dito ay si Marian Vlog. Ang sabi po niya ay bahay naman talaga yan, Ibong. Bakit naman parang nagagalit kayo kapag si Bong nag-hangout sa bahay niya? Kapag gawin ulit ni Bong ang dati niyang ginawa na ibebenta niya ang gamit niya, eh di diyan kayo magalit. Wala namang masamang ginawa yan si Bong nang walang atraso sa lugar nila at wala din ng complaints sa kanya. Sabi gano'n nung yung nag-comment nito ay tanong sa kanya, si Marian Vlog. Hindi naman po inaano ni Kuya Ka-Business na hindi tumira si Kuya Bong sa bahay niya. Ang ayaw po ay si Kuya Bong. Ayaw niya po umuwi sa bahay niya. Ang gusto po niya ay sa kalsada. Naiintindihan niyo po ba 'yon? Hindi po pinagbabawalan ni Kuya Ka-Business si Kuya Bong na tumira sa bahay niya. Dahil kay Kuya Bong talaga pong bahay 'yon. Kayo lang po ang nagsasabi na bawal, na pinagbabawalan si Kuya Bong na tumira sa bahay niya. Hindi ba kayo nanonood ng mga vlog ni Kuya Ka-Business? Ang sabi ni Kuya Ka-Business, pinauwi si Kuya Bong sa bahay niya, paalsin na si Damulag. Kaya lang naman po pinatira si Damulag doon ay wala nga pong nakatira. Naiintindihan niyo po ba? Dahil si Kuya Bong ay hindi nauwi doon at nawawala na po ng gamit. Kumbaga pinapasok na po ng mga masasamang loob yung bahay ni Kuya Bong, nawawala po yung mga gamit. Kaya po doon po pinatitira si Kuya Damulag. Kaya yung mga comment nyo ay walang kabagay-bagay. Pasok kayo ng pasok sa mga comment section na hindi naman dapat. Puro pagbabas lang naman ang ginagawa nyo. Hindi naman po kayo nakakatulong sa ginagawa ng Kuya Ka-Business. Pati kaya po inaano ni Kuya Ka-Business si Kuya Bong para umuwi sa kanila ay para po magamot. Hindi para po sa views. Naintindihan niyo po ba 'yon? Hindi po para sa views ang ginagawa nila Kuya Ka-Business. Ang ginagawa po nila Kuya Ka-Business, kaya po pinauwi si Kuya Bong ay para po maiayos si Kuya Bong sa kanyang ginagawa. Ang mga sinasabi nyo para sa views, kayo lang po nagsasabi niyan. Kahit po hindi inaano ni Kuya Ka-Business si Kuya Bong ay nag-views po mga video niya. Mga video ni Kuya Bong. Kaya isip-isip po pag may time, mga ginagawa, mga sinasabi nyo ay walang katotohanan. Ito pa po. Si Levinas Taana. Ba't kasi ninyo pinipilit, di ba nyo matanggap, ayaw na bumalik sa inyo? Si Kuya Bong po ay hindi pinipilit umuwi. Ito po masasabi ko sa inyo. Si Kuya Bong ay tinatanong kung siya po ay gusto pang bumalik sa Ka-Biz family o hindi na. Hindi nyo ba napanood yung tinanong siya ni Ate Ka-Business, ni Miss Ka-Business? Tinanong po siya na kung uuwi pa, kung gusto pa niya umuwi sa Ka-Biz family. Ano po sagot ni Kuya Bong? Oo daw po. Pero hindi po pinipilit si Kuya Bong na umuwi sa Ka-Biz family. Ang ano lang po nila Kuya Ka-Business ay syempre napamahal na po sa kanila si Kuya Bong. Kaya hindi naman po aring pabayaan na lang si Kuya Bong ng basta-basta na lang. Kasi malaki rin po ang ano ni Kuya Ka-Business kay Kuya Bong. At pangako ni Kuya Ka-Business sa Panginoon na hanggat siya nabubuhay, si Kuya Bong ay hindi niya pababayaan. Nakakaintindi po ba kayo? Kasi ang mga comment nyo, walang sapat na puro mga nasa isip nyo, puro haka-haka lang. Ito pa po, si Lita Ringon.
Ay nako, wala na mapupulot na maganda sa vlog nyo. Huwag na muna tayo manood sa kanila. Kayo po ay hindi pinipilit ng Kabis Family na manood sa kanila. Kasi alam naman po nila na kayo labag kayo sa ginagawa nila eh. Kaya hindi po kayo pinipilit at saka huwag na po kayong magyakag pa ng iba na katulad nyo rin. Pati ang mga solid ka business hindi nyo po makukuha sa mga ginagawa nyo niya. Pumapasok kayo sa mga video ng Kabis Family para makahikayat kayo ng mga katulad nyo na makakasama nyo. Yun, sasama sa inyo yung mga katulad nyo, yan, mga nagko-comment na ganyan, yung mga pasala-sala ng mga comment, yan naman isasama nyo, mayayagin niya. Pero yung mga solid na ka-business talaga, hindi nyo mabe-brainwash yan, hindi nyo masasama yan sa mga ganyang mga gawain nyo. Ginagawa nyong alibay ang pagpasok sa mga comment section ng mga video nila Kuya Ka-Business eh. Ito pa isa, ito ang pinakawalang iya sa lahat. Matanda na, ayaw pang magpakatanda. Ito ang pinaka, itong Jude's. Ano ba to? Jude's Need. Jude's Need. Ito po ang isang masamang comment. Ito pong Jude's Need na to. Napakatanda mo na, wala ka pang pinagkatandaan. Ano kaya kung sa pamilya mo gawin yung mga sinasabi mo yan? Yung sinasabi mo kay Miss Ka-Business. Kung kami bumastos sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, na babae, matatanggap mo pa kaya? Yung mga ginagawa mo, matanda ka na, umayos ka. Magpakabait ka na, matanda ka na. Hindi na para ikaw maggaganyan pa sa mga Halimbawa, ang asawa mo binastos, ginanyan. Anong pakaramdam mo? Wala kang pinakatandaan, wala kang Dudes need, napakatanda mo na, umayos ka. Bastos ka. Ano kaya sabihin ko sa iyo na tanda ka na, bastos ka pa, mais ka. Hindi yung ganyan ang mga comment nyo. Hindi na po maganda po yung mga ganyan comment. Pasensya na po, talagang naglabas lang po tayo ng mga reaksyon para kasi po talaga po hindi po maganda yung mga binabato po sa Kabis Family. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa mga viewers, mga subscribers, mga silent viewers. Pasensya na po kayo sa akin naging reaksyon. Kasi po talaga pong hindi po maganda yung mga binabato nila sa Kabis Family. Nakakasakit na po ng damdamin po. Maraming po salamat din sa Kuya Ka-Business, Kalahati Ka-Business, sa mga kagawang, sa mga kasamang reactor. Maraming po salamat. Biro lang po, banat. Wala pong iwanan. God bless po. Hanggang sa susunod na vlog lang po. Salamat po.